Luto tayo ng sabaw. Here's my ice cream. Let's eat merienda. I have black coffee. I have ice cream. Mamamatay si Guang. Tatay? I'm sure that's gonna make me cry. May isa lang akong kahilingan. Pag natapos na ang lahat, huwag kang masyadong iiyak. Wow, wala baka maiyak. Minomonitor ko nga pala yung sugar ko, mga mommies. I am 7 months, going to 8 months pregnant. Oh my gosh, 2 months na lang. I can't believe it. We're finally done. We are almost done with our pregnancy. And next naman, giving birth and postpartum breastfeeding journey. Praying maging successful uli. Minomonitor natin ang ating sugar. And then, so far, so good naman siya, mga mommies. So, once a day ako nagmamonitor with itong hiniram ko yung kay papa ko na pang-monitor ng sugar. Gladly, meron si papa kasi talagang kailangan ito and medyo pricey siya talaga. So, binilhan ko siya ng mga needle, yung pang-test, and then yung strips na ini-insert dun sa device. So, today, mamaya ako dinner mag-check ng sugar ko. Pero so far, so good. I-kiss ko na yung sugar. Which, minsan mahirap, lalo na kapag ka nag-crave ako sa matamis. Yun talaga yung hanap ng dila ako. Pero wala, kailangan natin magtiis para sa atin, kay baby. Tiis-tiis muna. And ngayon, nagko-coffee ako ng konti lang naman. Kasi nitong almost 1 week na akong nagtitest. 1, 2, 3, 4. Oo, almost 1 week. Pang 6 days na ngayon. Ngayon, uli ako titikim nitong Monde Mamon na classic flavor lang. Kaya super excited ako. Ito lang matikman ko like once a week. Okay na. Kasi sabi naman nila, hindi daw totally na dapat i-ekis mo yung sugar. Which is ako, choice ko talaga yun. Pero dahil hindi ko na kinakaya, ilang araw na akong, alam mo yun na, pang 6 days na akong walang sugar sa katawan. Kumbaga, as in, never akong nag-take ng kahit anong food na may sugar. Yung coffee ko, ang ginagamit ko, yung at first, yung honey. Pero pinaghinalaan namin na may halo yung honey na nabili namin. Kasi nilanggam siya, apparently. So, baka may halong sugar. So, tinigil ko yung honey sa kape ko. Ang nilalagay ko sa black coffee ko is yung muscovado. So, ayun yung alternative ko sa sugar for my coffee lang. Wala na akong kahit ano kinakain na may sugar. Yung mga kinakain ko, pampalasa. Simpleng salt and pepper lang yung hinalo sa mga ulam ko, ganyan. And more on vegetables and fruits talaga ako nitong past few days. Total, mag-check naman ako ng sugar mamayang gabi. So, i-check natin kung talagang pag tumaas yung sugar ko dito, ibig sabihin, edi yun, never ekis na talaga, wala nang tikim-tikim. Pero ngayon, tatry natin tumikim ng 3-in-1 coffee, which is 1/4 lang to. 1/4 ng sa maliit na cup lang. Tapos, 1/2 lang ng sachet yung nilagay niya. As in, ngayon nalalasahan ko parang ang tabang niya. Pero pag
as time goes by na hindi ka na nagkikrave sa sugar, hindi ka na nagsusugar on a daily basis, parang nag-a-adjust din yung taste buds mo na parang makatikim ka lang ng konting matamis. Okay na yung tamis sa'yo. Ito nga ngayon na nasasanay na ako na walang sugar at all. Ayun, parang okay na ako sa matabang. Pakita ko sa inyo yung ito. Nung Sunday ako nag-start mag-check ng sugar ko. Morning, nung wala pa akong meal, 88 yung blood sugar ko, which is good job kasi dapat 98 pababa or 95 pababa. So, 88 ako. So, pasado tayo. Dapat ang goal is 140 below kapag ka 2 hours after meal. So, kapag no meal, like early in the morning before breakfast, before any food intake, below 95, parang ganyan. And then, kapag 2 hours after meal, parang 140 or 120 below. Mataas yung ating sugar nung Monday, which is tinatrack ko din kung ano yung mga kinain ko. Para alam ko kung ano yung nakakapagpataas ng sugar ko. So, nung Monday, nag-log ako na nag-coffee ako with honey. Yung ginagamit naming honey nga, na pinagsuspetsahan na namin na baka peking honey siya. Kasi nga nilanggam, tapos ayun, tumaas yung sugar ko. So, kumain din ako ng pork chop nun. Naging matakaw ako sa rice. Para nakadalawang batch ako ng rice. So, which is, kaya nga yung iba nagba-brown rice. Pero, so far, hindi mo na namin nilulook forward yung brown rice. Parang nagte-testing period din ako at the same time kung, sige, kakainin ko to, titingnan ko kung ano magiging resulta. So, para malaman ko and monitor yung kung ano yung pagkain na nakakapag-produce sa akin ng mataas na sugar. So, na-realize ko na parami yung kain ko nung Monday, and then yung coffee ko nga, yung honey, baka yung honey na yun nga is sugar siya, fake honey. Nag-start na ako mag-muscovado after nung Monday na yun, na mataas yung sugar ko. And then Tuesday, pasado na tayo. Palagi ng pasado. Thank you, Lord. After dinner naman, 106. So, binawasan ko na yung rice ko nun. Tapos, more on gulay na. And then, yung coffee ko, muscovado na yung black coffee lang. Muscovado yung sugar. So, di ko na ginagamit yung honey na binili namin. So, ayan, 106 ang ating sugar. Which is, okay siya. Wednesday, before breakfast, which is yung fasting ko, okay din siya, pasado tayo, 86. So, Thursday, which is kahapon, 2 hours after lunch, 104. So, I'm very happy. That's why today, I'm giving myself a small treat of eating this Monde Mamon. Yun lang naman, yung treat ko, ngayong araw lang. Tapos, i-check ko mamayang dinner kung nag-contribute ba siya sa blood sugar ko. I-check ko kung ano yung ating blood sugar. Para meron din tayong testing period sa ating pagda-diet. So, ayun. Yan lang naman, mga mommies. I just wanna share with you my update and my current situation now. Later, i-check natin yung ating blood sugar after dinner. So, di ko pa alam kung ano yung dinner ko. Kaninang lunch, kumain ako ng squid. So, ako nagluto nun. Adobong pusit, which is konti lang yung rice ko. And then, mamayang dinner, siguro yun ulit yung kakainin ko. Tas, konting rice lang din. So, let's see kung ilan na ating blood sugar. Pero hoping, sana praying naman na okay. Good morning, mommies! Mag-check tayo ng blood sugar. Gising ko lang. And bago ko pa makalimutan mag-check ng sugar, kailangan mag-check ako today before breakfast. Sanay ako pagkakagising. Nagtitimpla ako ng black coffee. So, kagabi, okay naman yung sugar natin. Medyo tumaas siya ng kaunti based dun sa previous ko kasi yung the past few days ko is 106, 104. Naging 126 siya nung dinner. Probably kasi nga tumikim ako ng Monde Mamon and then yung 3-in-1 coffee na half pack. Kaya siya,
nag-increase ng konti lang, pero within the range pa din siya kasi nga less than 140 yung target natin. After dinner, kahapon, ngayon, before breakfast naman, tas bukas after lunch, tas sunod naman after dinner, balik naman sa before breakfast, yung mga ganyan. So, bago pa ako uminom ng water, coffee, or tumikim ng kahit ano, bago ko makalimutan, ayan, mag-check na tayo. Kaya, literal nakakagising lang. 91! Nagawa ko ng breakfast. So, for my breakfast, kailangan kong i-make sure na okay yung ating kinakain para mag-less than, 120. Yun yung goal ko. Kasi nung the past 2 days, mataas ako sa 120 na sugar. So, ito, meron na akong wheat bread. Tatry ko to. Kasi kahapon, kaya tumaas. Feeling ko dahil kumain ako ng 2 pandesal. Tapos, nung morning, ang kinain ko naman is yung noodles na half lang. So, kahit half lang siya, since instant noodles siya, nagsaspike pa rin ang sugar. So, ito, wheat bread. Let's see kung bababa. Hopefully naman, bumaba na. Egg. Hey mommies, here's my breakfast. Nag-decide ako na mag-experiment na hindi ako kakain ng rice ng breakfast and dinner. So lunch na lang ako kakain ng half cup ng rice. And let's see kung ano yung magiging result. So I have black coffee. Then itong vegetable dumplings na ginawa ko. Homemade to. So ang palaman nito is yung bok choy, and then konting giniling. Yan, pure siya. And then wala akong sausawa na ginawa. And then ito naman, lang, stir fry na vegetables, mushrooms, and fish fillet. Tas may shrimp dito. So ayan, hindi ako mag-rice. Let's see, hopefully bukas. Kasi bukas ulit ako next mag-check. Tomorrow after lunch naman. Kasi kanina, ang chinek ko is yung fasting glucose ko, which is wala pa akong kahit anong kinakain. Last meal ko is oatmeal nung dinner. Hey mommies, I'm on shift. And ito ang ating food. Gulay. Meron tayong nilagang itlog, 2. Saging na nilaga rin, 1. And then, gulay. So, hindi ako mag-rice ngayong dinner. Kaninang lunch lang ako nag-half cup ng rice. So, ngayon, no rice tayo. Tomorrow, breakfast ko, no rice din.
Siguro baka mag-wheat bread lang ako tomorrow. And then, ayan, ito, meron tayong stir fry na gulay na inulam namin nung lunch. Ayan, hindi ko siya hahaluan ng kanin. Hopefully, Lord, sana okay yung aking sugar tomorrow. Thank you, Lord. To be honest, minsan nahihirapan ako pag nagkikrave ako. Kanina, sobrang nagkikrave ako sa donut or tinapay na may lasa na, alam mo yun, konting sugar, pero buti na lang na-overcome ko yung craving ko. Binaling ko na lang yung attention ko sa panonood ng videos, ganyan. Tapos nag-login na ako sa work, naging busy na ako, kaya nakalimutan ko na yung gusto ko kainin. Pero buti na lang talaga kasi sobrang hirap mag-crave ng ganon, lalo na pag buntis ka kasi iba yung iba yung cravings mo kapag pregnant ka na hindi mo nakakain. May something na hindi ka nasasatisfy. And so far naman, mababa naman yung mga ko. Hindi na siya super high numbers talaga. Pero gusto ko pa rin i-maintain na average pa rin yung mga results ko. Para next week, pag balik ko sa OB is good news naman yung yung maging check-up.